sides. I would say, nakakatakot yung snowball potential dito ng Malaysia, pero if hindi nila makuha, grabe din naman yung mid-game power spike dito ng Pilipinas. Oo nga eh. So, kayo na nanonood ngayon, habang nagre-ready kayo ng inyong pwedeng midnight stock, depende kung gaano katagal yung magiging laban natin, i-share nyo na yung stream natin at gamitin ating hashtag lakad matatag at hashtag tuloy ang tagumpay. Dahil magiging matagumpay talaga ang Pilipinas pagka nanalo tayo for this championship again, because this is the third straight time na nag-appear ang Team Philippines pagdating sa Grand Finals ng IESF. Out of 3, so kompleto. Grabe, Lito Wonder, nagkakaagawan agad. Pero nakuha yan ni Saison. Kapag nanalo ang Malaysia dito, meron tayong magkakaibang champions ng IESF for every iteration ng MLBB. Pero kapag nanalo din naman dito ang Pilipinas, again, first ever back-to-back si Saison dito sa IESF MLBB Men's Division. And also back-to-back din ang Pilipinas if manalo. So i-manifest natin yan, guys. Spam nyo na yan, mga hashtag tuloy ang tagumpay. Pero ito, medyo slow start for both our teams. Sinabi natin na pagdating sa Malaysia, very aggressive. Pero para si Yums din, tsaka si Stormy ay napakaingat sa may mid lane. Kasi mostly, may kita mo sila na talaga ng bubugbog di ba? Parang ganun. Ayun. Pero nararamdaman nila Hey, it's Saison! Saison is here! Oo, sabi ni Saison, wala akong pakialam kahit nasa bush ka, papatikimin kita ng fracture. And tinamaan ng konti lang naman si Stormy, na heal naman with the regen, and nakaabang na si Saison dito. Unang tumapak sa maling lugar, mababurst talaga ng isang Nolan. And inaalala niya lang si Fernandez para ma-secure dito yung level 4. At nakatingin din siya sa turtle. Grabe yung mga ganitong moves, no? Simple lang, simpleng apak lang ng bush, 2-in-1. Sabi niya, okay, ligtas ang aking XP, kita ko yung turtle. And hindi pa sinisimulan ng Malaysia. Wala di na moves Oo, sa iba ka nakatingin, tapos yung minimap mo, sa iba ka din nakatutok. So wait lang, ito yatang unang team fight para sa ating dalawang koponan. Ginamit na by the way yung penalty zone. Tapos nag-flicker out si Fernandez, so it's gonna be a reset for this turtle para sa ating dalawang koponan. So may init agad pag zone na ginagawa. Naku, dalawang best na higop si Stormy and a flicker out para sa kanya. So -1 pa rin si team fight. Gore spot naman para kay Gorgeous para ma-zone out si Saison. So that is a secured turtle para dito sa Malaysia. Okay, good take para sa Malaysia. Ang ganda ng ang ganda ng glorious pathway na ginawa ni Gorgeous para lang di makaabot si Saison. Aabot sana siya even after taking the orange. Pero nakuha naman nila yung Little Wanderer, so kahit paano may vision sila dito sa river, bawal tawirin yung lane papunta sa XP. And knowing na pababa na yung ikot ni Saison dito, baliktad na dahil kinuha niya muna yung orange and papunta siya dito sa gold lane. Immediately setting up. Grabe, alam nila yung galaw ng isa't isa. Alam nila, papunta sila lahat ng gold lane. Oh, even yung pwesto dito na yan ni Yums. Wait lang, si Yums makakasalubong nila. At biglang diversion play zone ang ginawa dito na side ng Pilipinas, sa dash away naman para kay Yums. So alam nga talaga nila yung galawan ng isa't isa. And we gotta say, medyo nerve-wracking yung mga gantong game kasi bawal ka magkamali, bawal ka magpadala sa iyong emosyon. Pag nagkamali ka ng pindot, alam mong sabihin na natin, bibigyan ka ng other team. Ito yung sinasabi natin, yung tinutukoy nating map pressure mula sa Pilipinas, mula kay Saison. Napadugo nila si Yums, hindi nila pinauwi kagad yung edit, na-cover na nila yung gold lane, mission achieved, mission complete. Tapos alam nila walang flicker yung Valentina kanina, finorce out si Stormy palabas ng lane, and then nag-aabang lang sa bush. Ito yung masarap na action, yung marunong mag-abang sa bush yung mga jungler. Tapos napilitan pa si Gorgeous na gamitin yung Revitalize tsaka Glorious Pathway. Imagine mo, Chantel, wala pang namamatay, pero kakaiba na yung pressure na nararamdaman natin sa mapa. Tsaka for sure, mga timers yan. Kasi tatimingan yung Revitalize, tatimingan yung Glorious Pathway, even yung mga spells. And even for Saison, most probably ay ang call nga dito, wait, medyo i-delay nga yung turtle kasi wala pa akong retry. So, pwede rin siguro gawin naman ng Malaysia para pupwesto yata din sa may purple buff para agawan si Saison. So, napaka-intense ng laban kahit wala talagang action na nangyayari. Pero tinan natin kung anong gagawin. Glorious Pathway na naman para kay Gorgeous. Pero sinalubong dito ng penalty zone. Habang yung may Dark King na nangyari para kay Loyal. And eto na si Torres. Pumasok na rin si Gomez. Pero si Kais pa rin makakasecure ng pagong. Si Yums ay makapatay first blood para kay Torres. Ito na yata ang teamfight na inaantay. Pero alis at pulasan muna ulit yung mga players natin. Grabe pa rin Grabe pa rin yung ginawa
ginawa ni Saison, hindi niya muna kinuha yung purple buff, umikot muna siya sa may bandang kanan. Oh, teka lang. Stormy, penalty zone dito kay Gomez na paggamit ng Revitalize yung Gatot Kacha. Pero again, dahil inikot ni Saison yung Turtle, napilitang hatiin ng Malaysia yung kanilang team fight. So hindi sila nakapag-focus pa doon sa target nila sa unahan. Samantalang yung natirang members naman ng Pilipinas ay nakapag-focus patayin si Yumes even under the Primal Rat. So nakakuha pa rin naman ng take ng trade yung Pilipinas, and dahil 5 minutes na, kay Saison na yung XP lane. Oh, tsaka by the way, wait lang. Ang ginamit yung Glorious Pathway, pero nandun yung mga pa-vacuum ni Galyantes sa Torres sa may baba, ay masira na rin. So, ginawa lang yun ng Malaysia para masecure yung Torres dun sa baba. And anyway, for Philippines dito, regardless kung nakadalawang turtle secured ang Malaysia, hindi ganun kalaki ang kalamangan ng kanilang kalaban na team. May kakaiba na ba sa items ngayon? Wala pa naman. Meron ng glowing wand yung Louis, so medyo reduced na yung mga heal na manggagaling dito mula sa Malaysia. And si Stormy, I think meron na rin naman si Stormy. Pero alam mo, ito yung nakakatakot yung talaga yung Valentina special ni Stormy. Kabisado niya to. Pero may diversion dito sa may top lane. Huwag tayo maingay. Baka marinig tayo ng Malaysia kahit nasa Riyadh sila. Yumes, tumawid, kita nila to. So magre-recall lang. Tumiti. Oo, recall out na si Luyi, si Galyantes. Para alis na lang din kasi delikado rin naman if ever na sandwich sila doon. So, madali lang din naman siya makakahabol anytime. So, again, for this game, sobrang kapit na kapit doon sa cellphone yung mga players natin pero hindi pumipindot. Mamaya na naman yan. Sa may, alam mong Grand Finals Midnight pagka pina-5 man yung turtle. Pagka kompleto, di ba? Dikit na dikit pa. Ganito kalupit. Kapag naglalaro talaga ng Pilipinas, bumabagal yung ML. And it's not a bad thing kasi talaga ramdam mo yung chess match. Imagine mo, 7 minutes 0-1 pero tumalo na yung Terizla with a flicker. Okay, and makukuha na sa yung turtle. Okay, nakuha na sa yung turtle pero si Fernandez dito magiging casualty against Malaysia. So zone pala yung gustong gawin. So parang ganun yung nangyari ngayon sa XP, no? Midnight, parang okay na sila. Sige, kahit sila yung ma-punish as long as ma-zone natin ng mga players. Pero wait lang, si Gomez yata yung gustong bigyan ng dalawang players dito na side ng Malaysia pero napakakunat ni Gomez. At even yung Torres gitna ay talagang pinangkakapitan ng Pilipinas para hindi bumigay. So 1-1 in 7 minutes, almost 8 minutes. Grabe, dikit. Dikit ang laban, Chantel. 500 lang ang lamang ng Malaysia, pantay ang kill score. Pero hindi natin nararamdaman na may clear winner. Talagang ito yung high-level MLBB na hinihintay natin. Napakasakit sa ulo. Pero sana hindi masakit ang ulo ng ating mga manlalaro. Saison in the middle lane. Kumukuha lang siya ng farm. Sabi ni Saison dito, kanina pa kasama ni si Kais ang kanyang mga kampi. Hati-hati sila ng farm. Ako nagpapayaman lang kahit mayaman na ako. Oo, siguro sa kanya, para pagdating doon sa mga ibang objective, sobrang taas na damage niya or ng level niya. Kasi pare silang level 12 ngayon ni si Kais eh. So mamaya, pag naangatan niya, actually pwede siya maka-burst din against Malaysia. So sama-sama nga yung Malaysia, yun ang kanilang pinakasabihin na nating play against Philippines. Pero delikado yan Delikado na mag-dikit-dikit. Kasi meron ding Louis eh. Pag nagkamali sila ng dikit-dikit, yung higop, talaga magsasplash sa kanila. Higop at sip-sip yan. Yung penalty zone tsaka yung duality ni Galyantes. Talagang mahihirapan dito yung Malaysia. Meron naman silang revitalize sa Glorious Pathway para ma-minimize nila yung damage na makukuha nila mula dito sa Pilipinas. Pero syempre, iwasan mo pa rin na mapagamit ka ng mga ganong klaseng spell kasi kakaiba din naman yung follow-up. Tulad ng pinanggit natin kanina, nandyan yung Avatar of the Guardian, yung burst damage yung pwede manggaling kay Saison, and also yung Harith ni Torres. Pero siguro naging struggle ng Philippines ngayon is pagdating sa pag-take ng turret para makapag-clear ng minions sa may bottom lane si Saison. Tatry niya humabol dito sa may Lord. Tingnan natin kung makakahabol, may delay at may reset ng Philippines yung Lord. So players now for Malaysia, asan si Saison? Kailangan mahanap natin kung nasa ng jungler ng Philippines and even go just nakaabang for that glorious pathway to zone out another player again against Pilipinas. Grabe. So Malaysia, ang sakit sa ulo, Midnight. What is happening? Nagpakita sa Saison, andyan yung Glorious Pathway, go Jess. Hinahabol niya rito yung Nolan, tumano na yung Avatar of the Guardian, sila makakuha ng Lord, makuha to, si Kais. Pero mamamatay din kagad naman si Gomez dito. And susunod na ata si Fernandez, pero nakikipaglaro pa rin si Torres dito, Saison. Naghahanap ng potential target, pulahan ang Malaysia, isa pa lang ang namamatay. Grabe ang disiplina ng itong dalawang team na to. Even for Malaysia, talagang nakipag-juggle lang sila nung time na yon para lang after ng Lord, okay, sige,
Kung may makukuha pa tayong ibang casualty, why not? So take note guys, it was Malaysia na was able to secure the Lord. For Philippines naman, hindi na rin nila pinilit na basta-bastang mag-go for a team fight. Meron pagpasok doon, Avatar of the Guardian, pero naging mas maganda, let's say, yung naging positioning ng side ng Malaysia at that time. So Lord will march in dito sa may middle lane. And for Malaysia, masisira na nila lahat ng first tier turrets against the Philippines. Oo. Medyo alanganin yung naging pwesto ni Saison kanina. Nagpakita siya sa may top lane. Sinalubong siya kaagad ni Gojes for the glorious pathway. And dahil doon, hawak ng Malaysia ang Lord. Marching in front of the middle lane. May passive pa naman yung tower na to. Pero ayun, may sip-sip. May duality proc mula dito kay Gallantes. Pero kinat na ni Sekais yung wave sa may bottom lane. Top lane na lang kailangan intindihin ng Pilipinas. Pero wala na rin yung pressure sa may bot. Yata. Pero kailangan umuwi si Stormy for some reason. Okay, ginamit yung yung conceal para na talagang mapabilis sa mga players pero na lumabas. Okay, nakita dito si Torres. Meron naman siyang purify no time na yun eh. Even Yums ay nandun na rin. Ginamit after the guardian. Pero mahuhuli mga players dito na side ng Malaysia pero tutuloy pa rin sila laban sa Pilipinas. Loyal is down pero sa Saison is down as well. So dalawang patay sa Malaysia habang dalawa din sa side ng Pilipinas. Stormy, hinahanap si Torres. At nakita na nga dito yung Harit. So 3 players down sa side ng Pilipinas. The prediction from Stormy. Kala ko alanganin na yung pag-uwi niya kanina pero iba pa rin talaga yung advantage na meron kang glorious pathway. Kaya mong habulin yung mga heroes dito ng Pilipinas. And hindi nga nakauwi si Torres dito. The Harit was taken out. Problema naman pa rin namatay ni Saison pero napakagandang penalty zone play mula dito kay Fernandez into the Avatar of the Guardian. Pero yung glorious pathway talaga. Oh, Gallantes, nag-TP. Mag-isa sa bandang likuran, solo rank warrior. Si Gallantes dito, sabi niya kailangan ko mapatay itong Hylos na to. Gomez, aabot na yung taunt. And mapapatay nila dito si Gojes. Grabe, madulas yung hero dito ni Gojes. Isa siya sa mga reasons kitang-kita natin na that last team fight, ang ganda ng mga setup play ng mga players dito ng Philippines. Just so happy that because of the glorious pathway, even the heal on the glorious pathway while stepping on it, talaga nakatakas yung mga players ng Malaysia. Even Stormy ay buhay pa rin after nun. So 3-0-1 pa rin kay Stormy and somebody has to stop Stormy. Talagang nakatatak sa kanyang pangalan at sino bubulagain ng Pilipinas. Kanina lumabas kasi doon sa maliit na bush. Kaya nahuli sila sila Torres. So, alam mo yun, konting cell lang sa mapa na makita ka. Yan, konting pixel na iwan yung P. Kasi yung mga players natin, P. Tama. Taiwan yung Pilipinas. Pixel yan, Nakahuli ng Malaysia. Ito, tignan natin ginamit na may glorious pathway ni Gojes. Habang na doon sa may batalikod, nahanap na nga si Torres. Nagamit na nga yung Zaman Force. Ang sakit ni Loyal. Kaya patay ang Harit ngayon. Habang pasok na rin, Spear of Alpha, Gomez is down. So 2 players down para dito sa Pilipinas. Mukhang hindi yata maganda for them to contest this Lord. Easy Lord probably for Malaysia. Mag-a-attempt ng diversion. Kakasilip lang ni Stormy. Hindi nila alam. Natitipi si Saison. Mare-retrieve 16k. Huwag kang papakita. Pero nahuli na si Fernandez dito. Lord, hahanapin ni Yums. Huwag kang ihinga. Naku po, nahuli pa sa Saison. May play ka si Yums. Glorious pathway. Nag-retry. Ay, hindi. Nandun pala si joke lang. Nandiyan si Sekais. But yeah, grabe. Ganda ng positioning dito. May parang fino-foresee or pine-predict ng Malaysia kung nasaan ang mga players ng Philippines. Tsaka grabe din yung response ng Malaysia. Kahit sinilip na ni Stormy kanina, sabi nila, hindi, silipin ko ulit, sabi ni Yums. Kasi may diversion nga. And kung nagkataon na hindi nila sinilip yun, baka nakuha pa ni Saison. Retriman pa naman yan. Oo nga biglang dumudulas. But for Saison na magiging option na lang niya is to cut the minion waves dun sa may taas na sinasagot agad ni Sekais, by the way. So kinat na agad ni Sekais yung minion wave dun sa may taas if ever, pero may bit-bit si Saison na. O si Saison na sa may bottom lane, so uuwi si Sekais kasi makakasira ng tore doon sa itaas ng Pilipinas. Pero din natin Malaysia kung anong gagawin nila. Madedepensahan ba ito ng Pilipinas? Pumasok na nga Ruby DD play. Pero may duality para dito kay Gallantes. Loyales down. Parang unti-unting aabat yung mga players ng Pilipinas. Tinawa ng penalty zone. At biglang mawawala ang mga players ngayon. Even si Kais laban sa 4 at patay na nga si Kais. Only player left is Stormy.
Grabe yung laban na yun. Pinauwi nila si Stormy. Sabi ng Pilipinas, oy, wala yung best player ng Malaysia. Wala yung Valentina. Tara, ilaban natin. And si Loyal nag-Ruby Didi. Hindi ko alam ba siya nag-Ruby Didi. Sinalo niya yung buong puwersa ng Pilipinas. Muntik pa mamatay si Torres, pero nandun yung Purify. Nakapag-dash out din siya with the Zaman Force. And ngayon, bumaliktad na ang takbo ng laro. Pilipinas naman ngayon ang aabante. And may Blade of Despair na. Dito si Saison, may damage na ang Pilipinas. And dito na natin sasabihin na mga kaibigan, may nangyayari na dito sa mid lane, Malaysia. Unti-unting nawawala ng momentum dito. Wala na silang Torres sa may top lane. And ang balas nila Chantel. Kasi bakit? Nasa bottom lane yung Lord. Oo nga eh. Sa dinami-dami pa naman. So habang nanonood kayo guys, spam nyo na yan, hashtag tuloy ang tagumpay dahil hindi pa natatalo ang Pilipinas para dito sa ating game number 1. And we really have to commend yung kanilang patience kasi binibigyan nila ng space si Saison. Regardless kung nandun si Saison sa def nila kanina, nung tinanong ni Saison, madedef nyo ba? Ang sagot nila, oo, dinef nila at nanalo pa sila sa team fight. So, better positioning probably for Philippines on this next Lord na magsuspawn in 25 seconds. Oh, grabe. Ito na, yung Malaysia, kailangan nila ilaban yung slow push doon sa may top lane. So, kinokontrol na nila yung wave na yon. Pero, kung magtagal-tagal itong Lord Dance ng Pilipinas at ng Malaysia, pero may diversion. Andi, kinancel lang, pinang-check push lang. Uy, grabe si Saison! Sumisilip, pinang-check push yung Dumabstep! 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 Nagulat ako biglang parang jump yung hero niya. So anyway, ito na. Kaya din siguro pumwesto yung Malaysia kasi nakita nila na nandun yung diversion play ng side ng Philippines kasi based on their hero composition din, pwede silang magstay sa isang pwesto tapos salubungin nila yung diversion. So Gomez gives the vision. Nandito din si Saison at si Torres. Si Gallantes probably ay magde-def muna. Wala pa siyang diversion just in case. At ito na yung diversion na kanyang inaantay. Yung Lord, konti nila yung buhay. Glorious Pathway ginamit na rin. Loyal is down. Fracture. Sagot dito si Saison. At pumasok pa mga players. Pero Lord, mapupunta pa rin kay si Kais. Mawala na immortality dito si Saison. At patay na rin si Stormy. Parang teamfight ang gustong kuhanin. Midnight ng Philippines ngayon. Si Kais pero pang immortality laban dito sa tatlo. Dalawang players na Pilipinas. Si Kais is down. 3 players down sa Malaysia. Pero yung Lord mapupunta sa kanila. Grabe yung galaw ni Saison dito. Hindi siya nakita ni Loyal na burst kagad with the Blade of Despair. Fortunately for Malaysia, na-knock up ni Sekais si Saison dito and hindi naka-retry yung Nolan. But still, they were able to win that team fight. Mabilis lang naman tong Lord take na to para sa Pilipinas. Pushing pa rin naman ang mga side lanes. And kaya pa rin nilang baliktarin itong tempo ng game. Kaya pa rin baliktarin yung takbo ng mapa. Pero sumisilip dito ang Malaysia. Nag-ready sila sa team fight pero may diversion naka-ready mula dito kay Torres. Okay, sa mga ganito pagkakataon, lahat ng mga nanonood, pwede muna mag-inhale at pwede mag-exhale. 120 seconds. 120 seconds bago yung next na Lord. Sa bot lane na naman. Sa bot lane na naman, ti. Sa dinami-dami naman ang pagsuspanan, ti. Ang dahilan bakit medyo malas ang Malaysia kasi every time na paspawn yung Lord, kailangan nila laruin itong top lane na ito kasi wala silang tore doon sa top lane. Laging marireset yan ng Pilipinas. Gorgeous. Huwag kasi silip. Hindi. Makunat naman. Wala makunat sa lima! Wala makunat sa lima! Tikman mo, lakas ng Pinas! Sabi nga ng host kanina, ito na, lakas ng Pinas! Sorry, balik na tayo sa neutral. Pero wait lang, Tagalog broadcast nga pala. Grabe, natikman mo ang kamao, Gorgeous! Ang lasang Pinoy! Lasang pawis yun, pero grabe yung naramdaman ni Gorgeous. Dugot pawis. Wag lang pawis, men. Dugot pawis. Dugot pawis. Sabi niya, ang lasa ng dugpaw. Oh, dugpaw. Sabi niya, may halos ako eh. Kakaiba na to. Kasi puro burst damage, puro magic yung Pilipinas din kasi. Tapos nanggaling pa yung yung fracture, umabot yung fracture combo ni Saison. Ay, wait lang si Saison. Ginamit na after guard dyan. At meron pa penalty zone. Ako po. Sa may Batagenti. Patay na nga si Loyal. Pero patay din si Gallantes. Fernandez ngayon hinahabol ni si Kais. Naku, meron na may immortality. Pero flicker in for Yums as well. Even Stormy ay medyo napalalim na. Saan pupunta mga players ngayon? Para si Gomez sana magiging target nila. Fernandez is down. Gomez, merong Winter Crown. Pero bibitawan na rin ni Torres. So we have 4 players alive.
for Malaysia. 3 naman patay sa side ng Pilipinas. Grabe si Stormy. Yung nakaw niya ng Avatar of the Guardian, natarunan niya yung likod, tinamaan niya rito si Gallantes, pati na rin si Saison. And hinahabol niya. Imbis na tulungan niya yung kanyang mga members, yung mga teammates, alam niya na kaya na kasi ng Alpha na solohin yung mga 1v1 fights laban sa Pilipinas. Ang hinahabol niya na lang is yung Nolan para masigurado na hindi makakapasok sa team fight dito si Saison. Pero ito Chantel slow push. Slow push yung top lane. Ito. So kailangan i-rush dito Oo, ng Malaysia tong Lord. Ang problema, hindi nila makita yung Nolan. Uy. Ayaw ni Saison. Sabi niya dito ako. Oo, Dito mas mahalaga. Wag muna. Kasi para ma-force yata sila ng dumepensa if ever. Pero hindi may clear isang minion. Lilikod natin! Sino mapunta pero kay Yasekais ba rin? So para delikado Saison! yata dito si Saison! Saison dahil mga players ng side ng Malaysia ang Brilliant. kanyang hahabulin at nasundot pa nga. So Saison is down and Malaysia has the Lord. Gusto ata ni Saison sana tapusin doon sa top lane, kaso tama yung naging call dito ng Malaysia, ni-rush nila yung Lord. Wala na silang pake sa nararamdaman nung Nolan dito. And panibagong Lord na naman yung makukuha dito ng Malaysia. Pangatlong Lord na nila to, Chantel, pero tignan mo yung score natin. Pantay yung kill, pantay yung gold 13. lead. Oo nga eh. Tsaka aabot din si kayang umabot ni Saison dito if ever. Kasi mabilis naman madedepensa and just in case. Basta meron naka-front na player from Malaysia para yung duality ni Gallantes gamit na gamit. Pero, okay? Sa magagaling, si Lolyalay na magagaling sa top lane. Ginamit na yung Glorious Pathway para masunod ng mga players. Duality. Gumamit na at pumasok na rin. Si Gomez meron pang Winter Crown pero makapatay na nga yata. Dito meron another Winter Crown. Nagkagalitan na at nagkabilihan ng mga items. Buhay na si Saison. Patay si Stormage na rin shutdown pero yung Lord hindi madedepensahan. Kaya game number 1 mapupunta sa Malaysia. Grabe yung ginawang bait. Grabe yung ginawang bait ni Sekais. Nag-Spear of Alpha into Winter Crown para lang ma-distract dito yung Pilipinas. And after nun, unti-unti nang bumagsak dito yung heroes ng Pilipinas dahil na may damage din kasi yung Malaysia, yung Lunox, yung Edith. And after mapatay ni Torres, nag-tower lock na kagad ang Malaysia. Grabe, sobrang intense nung naging laban na yun. Even doon sa dulo, ang daming nabili. Immortality na wala, diretso Winter Crown. Dalawang players from Philippines ay nakapag Winter Crown. Abot sana si Kyle pero na-penetrate na nung Lord yung base. Kaya nag-tower lock na lang din yung iba. And I gotta say for Malaysia dito, sobrang ganda nung nila. Sabihin na natin, pagpapredict nga kung saan manggagaling yung mga players ng side ng Pilipinas. Kaya kahit ang daming mga diversion play, hindi masyadong na-capitalize like yung diversion na bigla ka na lang mang-surprise. Ganda-ganda ng laban and it's Sekais and Kyle TZ or Saison battle again pagdating sa objectives. Na lang talaga, kumbaga, nalamangan ang Pilipinas pagdating sa yung draft din kasi yung sinasabi natin kanina parang masyado maaga yung Harith na counter siya rito ng Lunox and also yung Hylos pickup din that was really good to stop Saison from stealing a lot of the neutral objectives na kinukuha dito ng Malaysia. May mga moves din yung Pilipinas na kakaiba na nagpabaliktad sa laro na to, pero I think dahil sobrang pressure din nila na either mag-contest ng Lord or mag-split push, medyo nahirapan din yung Pilipinas dito talaga na hanapan ng butas itong Lord fight ng Malaysia. Kasi ganda ng call kanina na alam nila slow pushing yung top lane, winners kagad nila yung Lord no matter what. Kasi if nandun man si Saison tas nanakaw, so be it. Kumaga parang talo na kung talo. Kasi either way, matatalo sila sa macro kung hayaan nila makapag-Lord dance yung Pilipinas. So parang nirisk na lang ng Malaysia dito yung option na yon. And it worked out kasi fortunately for them, hindi nakapwesto si Saison at that moment. Oh, tsaka speaking of positioning Saison, grabe kasi si Gorgeous, parang nakadikit lang yung mata niya or nakatutok lang yung mata niya kay Saison every team fight, no? Nag-start yun ng first turtle, Glorious Pathway, tas hinaban niya lang si Saison. Kahit mapalayo siya, okay na sila sa kahit anong mangyari as long as si Saison yung nasa-zone out ni Gorgeous. Anything pwede natin sabihin napagandang defense from Philippines, pero effective lang yung gatong defense as long as maland ng tama yung mga skills para may enough space for Gallantes on the duality. And somehow siguro on the last third may kita natin sa highlights yung gusto sanang gawin nila Saison kasi nanggaling siya sa likod, not this one, yung next natin na
Lord fight. Kasi magagaling siya sa likod, yung akala natin magka-cut or si split push siya, right? From top lane. Pero iba yung naging movement. But yeah, it was 21 minutes and 52 seconds of the game. Team Malaysia ay pinakita yung control pagdating dun sa Lord Dance. And so we really have to commend also yung mga Ruby DD play from Loyal kasi sobrang na-psycho niya si Gomez and even si Fernandez na ang hirap pumasok for these two supposedly sustainable heroes just because merong nagbo-burst sa kanila. Oo. Ano din talaga, iba tong Valentino ni Stormy. Talagang Yes, Omsim. nakakasira ng ulo kasi. Kaya may mga teams talaga na hindi binibigyan ng Valentino si Stormy kasi kabisado niya tong hero na to. May dahilan bakit ito yung tinatawag na best Valentina in Malaysia. Talagang malaki yung impact, yung habol niya kanina kaya sa Ison, yung Avatar of the Guardian niya, yung mga choices niya ng mga spell na ninanakaw niya. Talagang